Beses na ba nating napaiyak ang ating ina? Ilang beses mo nang sinagot? Ilang beses ka nang nagdamog? Ilang beses nang tumaas ang boses mo? Ako na lang Father Fidel, ilang beses na? Hindi ko na mabilang. Sorry, Mama. Ako lang ito. Paano ka? Diba? Sa mga pagsagot, pagtaas ng boses, pagdarabog na yon, natitiyak mong hindi umiyak ang iyong ina. Nang lumuwas ka, pumasok ka na, pumunta ka na sa kwarto mo, pumunta ka na sa iyong pamilya, hindi kaya siya umiyak? Sa gabing matutulog na lang siya, hindi mawala sa ulirat niya, sinagot ako ng anak ko. Madalas ang nanay tatahimik na lang para wala ng diskusyon, lalong-lalo na kapag nagbibigay ka sa kanya ng pera, kapag doktor ka na, kapag pari ka na, tas ka na Nangingilag na ang isang ina. Nung bata tayo, ba't ka sumasagot? Ngayong established na tayo, nangingilag na siya. Pero hindi ibig sabihin, hindi papalag ang isang ina, hindi nasasaktan ng isang ina. So ilang beses na yon? Dami na nun. Umiiyak daw ang isang ina, kapag 10 oras na ng gabi, wala ka pa. Umiiyak siya sa takot, nag-aalala, ano na kaya ang nangyari sa anak ko? Honest kaya siya sa tinatext niya, sa ginagawa niya, sa kasama niya? Ang dami kayang mga napapariwara ngayon. Ang dami kayang napapahamak ngayon. Nag-aalala ang iyong ina. Oo, pag uwi mo ng bahay, magagalit siya. Pero bago kanya pagalitan, umiyak na siya. At yun ay hindi mo nakita. Ilang beses mo nang ginawa yan, ha? Umiiyak ang isang ina kapag sinasaktan tayo ng iba. Sinaktan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, nararamdaman ng nanay mo, niloloko ka ng asawa mo, hindi ka masaya sa asawa mo. Ramdam yon ng isang ina. Alam ng nanay mo, nag-report ka sa kanya, niloko ka sa trabaho, sa negosyo. Hindi mo alam, umiyak siya. Hindi lang niya maipakita sa iyo kasi masihina ang loob niya o loob mo kapag nakita mong umiiyak siya. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya naiyak para sa iyo. Kung nasaktan ka, mas nasaktan para sa iyo ang iyong ina. Umiyak siya, hindi lang niya sa iyo pinakita. Hindi ba nagtiis ang nanay mo? A mother's heart, a mother's love will always be whole, though many times shattered and divided. Hindi ba parang ganun ang Diyos? Ganun ang pagmamahal ng isang ina. Kaya nga, hindi malayong isipin na kahit sila'y wala na, nasa kabilang buhay na, mararamdaman mo pa rin ang pagmamahal ng isang ina. Lalo't higit kapag may problema ka. O di ba't ang isang ina raw, ang pinakamahirap para sa kanya, kahit naghihirap na siya, naghihingalo na siya, lumalaban pa rin siya na sana'y mabuhay pa siya, lumakas pa siya, kapag alam niyang wala pa sa ayos ang anak niya. Ang struggle ng isang ina ay yung isipin, may magmamahal kaya sa anak ko, may titingin kaya sa anak ko, tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya, hindi ko man masuportahan ng mga sipi sa Biblia. I don't know with you, pero maniniwala ako na kahit wala na si ina, nandyan pa rin siya. Hindi siya nagiging absent, mas nagiging present pa nga siya. Mas nararamdaman niya ang pangailangan ng anak niya. Nasabi ko na sa inyo yata ito na kung wala na yung nanay mo, and then suddenly, napatigil ka na lang, na-miss mo siya. Sinasabi mo sana, nandito ka sana mama, nandito ka sana nanay, nandito ka sana mami. Hindi ko man mabackupan sa Biblia, hindi malayo sa katotohanan, na kaya mo siya na-miss, yakap-yakap ka na niya. O hindi ba't ganun ng Diyos din? Hindi mo pa sinasabi, alam na niya. Hindi ka pa dumadaing, nakayakap na siya.